Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lagi kang una sa mga balita at impormasyon sa mas pinalakas na unang balita. Sa kayo po ay Pinsala. Ito na ang mga unang balita. Habang patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga nagtitipon sa People Power Monument sa Quezon City, dumarami rin po ang bilang ng mga nagbabantay na pulis. May unang balita live si James Agustin. James, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan? Maris, dumating na dito yung dagdag puwersa ng mga pulis na magbibigay ng seguridad sa People Power Monument ngayong umaga. Ayon sa Quezon City Police District, nasa 2,500 pulis ang ide-deploy nito buong araw. Kabilang na dyan ang mga contingent mula sa NCRPO at Regional Mobile Force Battalion o RMFB. Sa pinakauling crowd estimate mula sa QCPD as of 6 a.m., nasa 5,000 mga rallyista ang nandito. Karamihan ay nagpalipas sa magdamag sa People Power Monument. Kanya-kanya ng latag sila na mahigaan at may mga nagtayo pa ng mga tent. Ang iba galing sa malalayong probinsya. Alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi ang nakalagay sa permit na inaprubahan ng lokal na pamahalaan para sa mga magkikilos protesta. Samantala, Maris, papakita ko lamang ito yung sitwasyon dito sa EDSA Corner, White Plains Avenue. Nakikita nyo po na isang bus na yan na nandyan sa isang lane ng EDSA. Kagabi po ay sinubukan ng mga pulis na mailipat yan. Pero ngayong umaga, sa paipag-ugnayan natin kay Quezon City Police District Spokesperson Police Major Jennifer Ganaban, ay hinihintay nila yung representative mula sa lokal na pamahalaan, QCLGU, at dala-dala yung permit para sila makipag-usap dun sa mga rallyista. Dahil kapag po yan ay natanggal yung bus na yan, ay magiging 3 lane nitong EDSA sa northbound, yung madaraanan ng mga motorista. Nakasaad din daw kasi, Maris, dun sa permit na kinakailangan na walang mga sasakyan na nakaharang dito along sa White Plains Avenue at dito sa EDSA. Yung mga latest mula po rito sa Quezon City, James Agustin, GMA News. Oo, James, speaking of nabarahang kalsada, kasi kahapon na naging problema, yung nabarahan nga na kalsada dyan sa may bahagi ng EDSA White Plains. So, ano ba yung mga pagbabagong ginagawa nila ngayon para masiguro na kahit na dumami yung volume ng mga rallyista, ay hindi naman sila makakaabala dun sa mga motorista? Well, Maris, nakita natin sa magdamag ay inusog nila yung mga concrete barrier dito sa may EDSA. Pero 2 lane pa lamang din kasi yung nadaraanan ngayon. Ngayon, ang susunod na maging hakbang ng QCPD ay maialis nga itong bus na nakita natin kanina, na pinakita natin. Pero hinihintay nila yung representative mula doon sa QCLGU na nag-issue ng permit na siyang makikipag-usap dito sa organizers na magkikilos protesta para po maging 3 lane na dito sa EDSA northbound yung madaanan ng mga motorista. Maris. Alright, James, yung kanilang permit 8 a.m. hanggang 8 p.m., posible bang mag-extend pa yung kanilang kilos protesta, James? Wala tayong impormasyon, Maris, mula doon sa mga organizers kung yan ba'y ma-extend pa. Pero tinanong natin ng QCPD, posible na mag-extend yan kung sila'y mag-a-apply ulit ng permit mula sa lokal na pamahalaan. Re-respetuhin daw yan ng QCPD. Basta lamang maiproseso yung permit ngayong araw. Maris. Maraming salamat, James Agustin. Tinanggal ang ilang barriers sa kahabaan ng EDSA sa may bandang People Power Monument. At nagbabalik si James Agustin. James? Maring, sa balangin yung mga tao ng MMDA sa pag-uusog nitong mga concrete barrier na nandito ngayon sa EDSA. Northbound po ito, malapit sa may kanto ng White Plains Avenue. Dahil po 2 lane pa lamang yung nadadaanan ngayon ng mga motorista simula pa hapon. Ang goal ngayon ng mga otoridad, including itong MMDA at pulisya, ay 3 lanes na yung madaanan. Sa ngayon ay kadarating lamang dito ni NCRPO Chief Aberin at kinakausap niya ngayon itong driver ng isang bus na pinapakita natin kanina pa na nakaharang dito sa may EDSA. Kagabi, Maris, itong bus na ito ay pinapakiusapan ng mga pulis na ialis na nga dito para maging 3 lane yung madaanan ng mga motorista. Pero hindi pumayag yung mga nagkikilos protesta dito. Pero ngayong umaga ay sa QCPD ay makipag-ugnayan sila doon sa LGU na nag-issue mismo nitong permit para maipakita dito na kabilang doon sa provision bawal yung mga sasakyan dito along White Plains Avenue maging dito sa EDSA para mapapagindalin ng trapiko dito sa lugar. Ngayon po, patuloy yung pagdating ng mga magkikilos protesta dito sa People Power Monument. Ang ine-expect ay sa QCPD ay nasa 100,000 base na rin doon sa nilagay
sa permit. Ang nakalagay naman po sa permit ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Manilitas mula po rito sa People Power Movement, James Agustin, GMA News. Kalawang araw din ang kilos protesta ng INC at iba pang grupo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ang ilan sa kanila didiretso raw sa pagtitipon sa People Power Monument sa Quezon City. May unang balita live si Bam Alegre. Bam? Igan, good morning. Palipas na magdamag yung ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Bago maghating gabi, nagpahinga ng grupo na may mga kasapi na Iglesia ni Cristo na nakapwesto dito sa Liwasang Bonifacio. Kanya-kanya sila ng latag ng mga tent sa isang bahagi ng parke. Dito na sila nagpalipas na magdamag para dumalo sa ikalawang araw ng kilos protesta. Pasado alas 6 ng umaga na magtipon na sila sa liwasan. Panawagan pa rin nila ang pagkakaisa at pananagutan daw para sa mga kurakot. Pakinggan natin yung pahayag ng kanilang team leader. Ang mga kasamahan ko po at ako ay galing po kami halos lahat sa unang distrito ng Batangas. Kami po ay nakikiisa sa laban ng ating po mga kapatid na iglesia sa transparency na nangyayari po sa ating gobyerno. Ayon sa crowd estimate ng Manila Police District, pero as of 1 a.m. pa to, ay around 200 daw yung tao na narito sa Liwasang Bonifacio. Pero ayon sa team leader, as of 4 a.m. may nadagdag daw sa kanilang hanay. Ang kanilang estimate ay nasa mahigit 500 daw sila dito. Igan? Bam, may inaasabang personalidad na dadalo sa kilos protesta dyan sa Liwasang Bonifacio. Ayon sa team leader nila, may posibilidad doon na bumisita rito yung congressman nila, si Leandro Leviste. At kumusta lagay ng trapiko sa paligid ng Liwasang Bonifacio? Okay, hindi naman nakaka-apekto yung grupo dito sa daloy ng trapiko kasi may sapat naman na espasyo dito sa parke. So normal yung flow, although marami rin sasakyan dahil rush hour ngayon. Igan. Maraming salamat, Bam Alegre. Inagahang bumiyahe ng ilang papasok sa trabaho at eskwela malapit sa Mendiola dahil nakasara ang ilang kalsada sa paligid nito. Bilang bahagi ng paghihigpit sa seguridad doon, sakaling may magkasa ng kilos protesta. May unang balita live si Jomer Apresto. Jomer! Maris, good morning. Apektado ngayon ang ilang commuter na karaniwang bumabaybay dito sa kabaan ng Recto Avenue sa Maynila. Kasunod pa rin ito na pagsasara sa ilang kalsada sa paligid ng Mendiola. Maraming commuter ang apektado ng pagsasara sa mga kalsada sa paligid ng Mendiola. Kasama ito sa mga hakbang ng pulisya sa paghigpit sa seguridad para hindi makapasok ang ilang grupo na posible magsagawa ng kilos protesta sa lugar. Ang isang estudyanteng nakausap natin, halos kalahating oras pa raw ang lalakarin niya para makapunta sa kanyang paaralan. Ang problema, alas 7 ng umaga ang pasok niya kaya sigurado raw na malilate siya sa klase. Ang security guard naman na nakausap natin, sanay na raw na may mga isinasarang kalsada tuwing magkakaroon ng kilos protesta sa Mendiola. Kaya para hindi maapektuhan ng trabaho, maaga siyang umaalis ng bahay para makapasok on time. Matatandaan na mula kahapon ng umaga, isinarang iba't ibang bahagi papasok ng Mendiola. Kabilang na magkabilang linya ng Recto Avenue na nilagyan ng mga harang na container. Sarado rin sa mga motoristang Legarda at Castle Street. Ang mismong harap ng Mendiola, tagtad pa rin ang mga barikada at barbed wire. Ayon sa Manila Police District, sapat ang kanilang bilang para sa pagbabantay sa paligid ng Mendiola. Bukod kasi sa mga polis Maynila, narito rin ang mga polis mula sa Region 3 at Region 4A para umalalay. Sabi ng MPD, hindi pa tiyak sa ngayon kung kailan posibleng buksan muli sa mga motorista ang mga saradong kalsada. Kailangan ko po siyang lakarin mula po doon sa intersection hanggang Arellano. Mag-overpass pa po ako tapos po aakyat pa po ako ng tulay. Siguro po mga nasa po siya, 20 minutes. Talaga apektado, marami lalo kahapon, di makasama lang yung mga ulit na pumasok. Ang iba hindi na nakapasok. Ang kanilang pag-iisip, respeto na lang, ba't tayo magagawa? Tanong kami natin na gano'n talaga, tayo na lang mag-adjust. Maris, ipapakita ko lang yung ilan sa mga harang na inilatag dito ng pulisya. Kabilang na dito yung barbed wire dito sa likuran ko, bahagi yan ng Recto Avenue corner San Sebastian Street. Pero kung makalagpas yung mga rallyista man dyan sa mga barbed wire na yan,
sasalubong pa sa kanila yung dalawang container van na dalawang container na inilatag din ng mga otoridad dito mismo sa kahabaan ng rekto. Kung makalagpas man sila dyan, ay marami pang pulis sa likuran nito. Dire-diretso yan hanggang makarating na sila sa gate ng Menjola. Yan ang unang balita. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA News. Samantala, naniniwala si Senador Rodante Marcoleta na planado ang nakatakdang pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya. Gagawin anya ito para pigilan ang pag-iimbestiga niya sa flood control scandal at ang paglahok niya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Itinanggi naman ng Ombudsman na namimili lang sila ng kakasuhan at pinag-iinitan nila si Marcoleta. May unang balita si Jonathan Andal. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo. Kung kasalanan pong matatawag yan. Nanindigan si Senador Rodante Marcoleta, hindi siya mapatatahimik ng napipintong paghahain ng kasong plunder ng Ombudsman laban sa kanya. Kaugnayan ang hindi dineklarang 75 million pesos na natanggap na regalo o donasyon nung kongresista pa siya bago tumakbo bilang senador noong 2025. Ayon kay Marcoleta, gusto siyang ipakulong para pigilan ang investigasyon niya sa flood control scandal at para hindi siya makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. Tanong ni Marcoleta, bakit siya ang inuuna at hindi ang mga taong nasa likodan niya ng nakawan? Yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. Ang promotor umano ng kaso laban sa kanya, si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung Ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung yung sinagot niya. Yes, sir. Ang tinutukoy ni Marcoleta ay itong September 23 Blue Ribbon hearing tungkol sa flood control scandal. DOJ Secretary pa noon si Remulla. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Sa budget hearing ng Ombudsman noon, nagbigay ng paglilinaw ukol dyan si Remulla sa pamamagitan ng budget sponsor na si Senador Sherwin Gatchalian. He is expressing to this august body that he will abide by the rule of law and he will not bend the law. Bintang ngayon ni Marcoleta, planado ang plunder case laban sa kanya. Kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Buwelta agad ni Lacson, nanggagaslight o nanlilinlang na naman si Marcoleta. Hypothetical o halimbawa lang daw ang sinabi niya noon tungkol sa 9 na senador na posibleng maaresto. Kinukompute niya kasi noon kung ilan ang matitirang aktibong senador at ilan ang kailangang 2/3 na boto para makapag-convict sa impeachment trial. Itinanggi naman ni Remulla na pinag-iinitan nila si Marcoleta. There's a big rally or commotion in EDSA and of course, our friends from the INC are the ones who instigated it due to a feeling that they have that Rodante Marcoleta was being singled out among other people. And we all know that that is not true. Hindi raw niya iniutos na hanapan ng kaso ang senador. Tuloy ang paghahain ng kaso ngayong linggo. I never instructed anybody to conduct that investigation. It was brought up by I don't know what team, and the work was good, so I said we will file the case. Tama naman, di ba? When the evidence presents itself in front of you, you might as well bring it to court. Lalong-lalo na, ito yung example na gusto ng tao
mataas man o mababa, tatamaan sa atin pag mali ang ginawa. Gate ng ombudsman, mismong kay Marcoleta galing ang ebidensya dahil sa pag-amin nitong tumanggap siya ng 75 million pesos. It's hard to see kung saan po nanggagaling si Senator Marcoleta dito dahil yung kaso mismo ay yung ebidensya mismo na ginamit ng ating mga investigador ay nanggaling din po sa kanya. Is it our mandate to stop cases? Perhaps not. It is our mandate to investigate and prosecute cases. And once the evidence is there, and in this case, the evidence was amply supplied by the respondents themselves, our hands are quite tied here. Hindi rin daw totoo na namimili lang sila ng kakasuhan. May preliminary investigation nga laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Yung kaso po ni former Speaker Martin Romualdez is getting stronger by the day. Nagpaliwanag din ng ombudsman kung bakit plunder ang ikakaso kay Marcoleta. Gayong hindi naman pera ng gobyerno ang tinanggap niyang 75 million pesos. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, hindi lang pera ng gobyerno ang pwedeng sangkot sa kasong plunder. Batay sa RA 7080 o Anti-Plunder Act. Katulad daw ito ng kasong plunder noon laban kay dating Pangulong Joseph Estrada na dahil naman sa pagkamal ng yaman galing sa weteng payola. Same. Circumstances? Yes, opo. So, I understand, no, naiintindihan ho namin yung argument na yon na kailangan public funds. Ngunit, pag binasa mo talaga yung batas, nandyan ho yan na kahit private funds, po pwede. It's just that, kadalasan, ang nafa-file ho, yung public funds. Para sa unang balita, Jonathan Andal, GMA News. Gagamitin daw ng Office of the Ombudsman ang mga testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para sa binubuong kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa 2025 budget. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, isa ito sa mga dahilan kung bakit gagawing state witness si Bonoan sa mga kaso kaugnay sa flood control projects. Eksklusibong nakuha ng GMA News ang mosyon ng Ombudsman para amyendahan ang case information sa mga kasong graft at plunder laban kay Bonoan. Hiniling nila sa Sandigan Bayan 2nd Division na humahawak sa graft case at sa 5th Division na humahawak sa plunder case na gawing state witness si Bonoan sa halip na akusado. Hawak na raw ng Ombudsman ang mga ebidensya kaugnay sa implementasyon at koleksyon umano ng mga kickback mula sa mga proyekto ng DPWH. Ang mahirap daw ipakita ay ang pagpapasya sa pinakamataas na antas ng gobyerno kaya nangyayari ang malawakang katiwalian. Ayon kay Clavano, maraming alam si Bonoan bilang dating DPWH Secretary at handa raw makipagtulungan sa investigasyon kaugnay sa 2025 budget. Si Bonoan daw kasi mismo ang kumakausap sa mga kongresista at iba pang kapwa matataas na opisyal ng gobyerno. Dagdag ni Clavano, posibleng may papel si Romualdez sa hatian ng kickback sa mga proyekto ng DPWH. Sinisikap ang puna ng bagong pahayag si Romualdez. Dati na niyang itinanggi na may kinalaman siya sa budget insertions kaugnay sa flood control projects. Yung grand case of conspiracy and plunder, no? Na ang pinaka punot dulo nun ay si former Speaker Martin Romualdez. Yung budget po ng DPWH, yung budget ni former Secretary Manny Bonoan, yun po ang kinalikot na budget ng House leadership at that time. The former House Speaker may have had a big role to play when we talk about percentages. Kinumpirma ng lokal na pamahalaan na Mandaluyong na may isang kaso ng Mpox sa lungsod. Ayon sa City Epidemiology and Surveillance Unit, nagpapatupad na ng contact tracing para maiwasan ang pagkalat nito. Nagsasagawa na rin daw sila ng case investigation at monitoring. Ang Mpox ay isang sakit na nakukuha mula sa mga hayop. Ayon sa Department of Health, nakakahawa ito sa pamamagitan ng close physical contact. May mga sintomas raw itong katulad ng flu. Batay sa latest data ng DOH, 44 ang kaso ng Mpox sa Pilipinas mula January 4 hanggang June 13 ngayong taon. 79% na mas mababa yan kumpara sa naitala sa parehong panahon nitong 2025.